Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. Guys, let's go! Ito ang nakakagulat, viral at trending ngayon sa mundo ng social media, ang di umano'y balitang GMA anchor na si Arnold Clavio may pataba kay President Bongbong Marcos at Daryl Wala talaga itong mga bias media na to, guys. Yap, walang puwersa na maaring magpabago sa kasaysayan. Dagdag pa ni Arnold Clavio, hindi magiging matagumpay ang plano ni President Bongbong Marcos Jr. na pagkaisahin ng mga Pilipino kung may mga taong katulad daw ni Daryl Yap na nakapaligid sa kanya. Nakaganapan daw sa pelikulang Made in Malacanang. Pekeng balita daw dahil mismong si Arnold Clavio daw ay nasa Malacanang noong sinusugod daw ang taong bayan ang mga Marcos. Narito ang full report. Loko-loko talaga to, no? Ano mga pinagsasabi. Wala na, kahit ano sabihin nyo ngayon. Gising na gising na mga tao. Saan din nyo na mabibilog ang mga ulo ng mga tao ngayon. Mulat na po kami sa katotohanan. Palibasa na sana kayo sa kalakaran ng mga dilawan. Kung saan kinuyog ng mga netizen ang naging pahayag ng isang journalist anchor mula sa GMA. Ito ang mainit na balitang pinutakti ngayon ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat, kung bago pa lamang kayo sa channel na ito ay Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. huwag kalimutang i-click ang subscribe at notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Nagbigay ng kanyang opinyon ang veteranong mamamahayag na si Arnold Clavio tungkol sa pelikulang Made in Malacanang ni Daryl Yap. Ang nasabing pelikula ang tungkol di umano sa 72 oras ng pamilyang Marcos sa Malacanang bago sila mapatalsik ng taong bayan noong 1986. Ilan sa mga ibinahagi ni Daryl Yap ay ang larawang na nakuha sa nasabing pelikula kung saan makikita ang mga sumugod noon sa Malacanang na may daladalang sulo. Ngunit ayon naman kay Arnold Clavio ay pekeng balita ito dahil siya mismo ay nasa Malacanang nang sinusugod ng taong bayan ang mga Marcos. Sinabi pa ni Arnold Clavio na hindi magiging matagumpay ang plano ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pagkaisahin ng mga Pilipino kung may mga Kasi ayaw nila makipagkaisa. Yun lang yun. Ayaw nilang sumunod ating Pangulo. Diba? Paano magkakaroon ng pagkakaisa kung ayaw nyo nga mismo ayaw nyo maniwala sa ating Pangulo ngayon. Tapos pinapaniwalaan nyo mga dilawan. Pagkahalatan naman kayo masyadong mga anti-Marcos. Dapat ito yung mga sinasara naman mainstream media. Tula daw na tao ni Daryl Yap na pumapaligid sa kanya. Ibinahagi ni Arnold Clavio ang ilan sa mga larawang kuha ng gabi ng pagsugod ng mga tao sa Malacanang at kinumpara ito sa larawan na ibinahagi ni Daryl Yap. Narito ang buong pahayag ni Arnold Clavio. Ako si Igan, tilamsik ni Igan. Misinformation is a virus unto itself. Brianna Kaylar. May pagtatangka ba na baguhin ang kasaysayan lalo na ang bahaging may kinalaman sa pamilyang Marcos? Sabi nga ni Ella Cruz, history is like chismis. Yan ang kanyang natutunan matapos na maging bahagi ng pelikulang Made in Malacanang sa direksyon ni Daryl Yap. Sa naturang pelikula ay gaganap ang aktres bilang Irene Marcos, ikatlong anak ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at dating First Lady Imelda Marcos. History is like chismis, it is filtered and dagdag na rin, so hindi natin alam what is the real history. Naroon na yung ideya, pero may mga bias talaga. As long as we were here at may kani-kaniyang opinion, I respect everyone's opinion. Saad ni Ella.
may karugtong. Maliwanag na hindi niya personal na ito ay nasaksihan at ang bersyon niya ay ang pag-atake ng mga tao sa Malacanang ay depende sa kung sino ang nakausap niya o nagbigay sa kanya ng impormasyon. Kung sino man ang nagkwento nito kay Yap ay isang malaking kasinungalingan. Bakit? Wala ni isa man sa lumusob sa palasyo nung gabing iyon ang Hindi naman siguro gagawin yung pelikulang yun kung hindi niya nakausap ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, mahal na Senator Amy Marcos. Di ba? Hindi na magkakaroon ng idea ng kung kayo ang paniniwalaan, malamang sa malamang, mga dilawan ang ibibita nyo dyan, di ba? Ganun lang yun. may dalang sulo. Fake news, maliwanag pa sa bolang kristal. Hindi ito isang makatotohanan na istorya at kung ipipilit itong isama sa pelikula ni Yap, mawawala ng saysay ang nais nilang iparating sa publiko. Ang bersyon sa panig ng pamilya Marcos. Kung magsasaliksik lamang ang staff ng produksyon mula sa mga libro, news articles at video archives ng GMA Net. Wala na yung mga libro na yan. Way back 90s. Elementary ako. Walang ibang ginawa yung mga teacher kundi sabihin nila masama ang mga Marcos, di ba? Sino may hiniwala sa inyo ngayon? Gising na yung mga tao. Wala na hiniwala sa inyo. Puro kabaliktaran yung mga sinasabi nyo nung panahon ng 90s. Network Incorporated or PTV4 at ilang malalaking foreign media outlet, mapapatunayan na walang ganoong pangyayari. Bakit ko alam matandang panindigan? Ako mismo ay nandoon ng gabing iyon. Isa ako sa maraming nakapasok sa palasyo. Isa ako sa libo-libong naging bahagi ng kasaysayan. Bilang isang mag-aaral na journalism sa University of Santo Tomas UST at miyembro ng kabataan ng parokya ni San Pablo Apostol sa Tondo, Manila. Simula unang araw ay nasa Santulan ako para mag-obserba hanggang sa huling araw. Mula EDSA hanggang sa San Miguel Cent, patungong Malacanang ay nilakad namin. Walang puwersa na maaring magpabago sa kasaysayan, lalo na't may mga buhay na tao at maging mga larawan at video na magpapatuo sa nangyari. Maliwanag na hindi ito chismis. Hindi magtatagumpay si Pangulong Marcos na pagkaisahin ng mamamayang Pilipino kung may ilan sa kanyang paligid ang ipipilit na baguhin ng kasaysayan, lalo lamang itong magdudulot ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino. Pwedeng magkakakontrobersyal ang pelikula para mapag-usapan at sa bandang huli ay kumita, pero sa paraan ng magkukwento ng kasinungalingan, makakabuting huwag na itong tangkilikin. Ako mismo ay nasaktan sa pagtatangkang ito dahil sa simula lahat kami ay nagpuyat at nagsakripisyo noon sa EDSA ay dahil sa pagmamahal sa inang bayan at hindi para sa oposisyon o isang politiko. Hindi ko matatanggap na matapos ang 3 dekada ay babastusin at paniniwala ang paninindigan kong iyon ng ilan para lang mag-angat ng bangko kay Pangulong Marcos. Huwag nyo namang babuyin ang kasaysayan. Walang personalan. Karotong. Itinanggi naman ni Senator Amy Marcos na may pagkilos tungkol sa historical revisionism. We're not revising anything. It's totally inaccurate to say that. We're simply explaining in this film to some degree kung ano yung pangyayari nung huling 3 araw. Pero nang makita ko ang teaser at ibang litrato na bahagi ng press release ng pelikulang Made in Malacanang, medyo nagulat ako kung ito nga ay maipapalabas. Partikular na ang eksena ng paglusob ng mga tao sa palasyo ng Malacanang noong gabing matapos na umalis ang pamilya Marcos. Sa pelikula, makikita sa eksena na mayroon ilan na may dalang sulo habang nagtangkang pasukin ang Malacanang. Sa kanyang caption, Akyat Bahay 1986, Magnanakaw ng Kapangyarihan, Akyat Malacanang. Nabatid ko na si Yap ay pinanganak noong January 7, 1987. Halos isang taon matapos ang People Power Revolution noong February 1986. End quote. Samantala, narito ang ilan sa mga komento ng ilang netizen patungkol sa naging pahayag ni Arnold Clavio. Ayon pa sa kanila, parte ka Clavio ng kasaysayan na puro kasinungalingan. Walang kasinungalingan na di lalabas ang katotohanan. God touches the hearts of the 31 million and allows PBBM won the election para may bunyag ang makasinungalingan ninyo. It's a time for reckoning. Mag-initirong komunista kayo. Hunger of power. God allowed the death of Ninoy. Kay kung hindi baka noong North Korea na tayo ngayon.
Diyos lang ang nakababasa sa utak at puso ng isang tao, lalo na sa pagkatao ni Ninoy. God knew that Ninoy is a very dangerous man. He was a big threat to the Filipinos. Everything happened with a purpose and only God knows. Igan, nangangamoy totoong papit ka na, papit ng kasinungalingan. Ganyan pala ang batayan ni Clavio sa pagbabalita. Basta may nagpabahatid sa kanya ng pangyayari, ibabalita niya agad nang di niya muna inaalam kung totoo o hindi. End ko. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.